beloved, Boss Mike Cervera. Yung ilang mga sinasabi ko. Pero mga kababayan, huwag niyong kakalimutan magkomento kung ano masasabi niyo doon sa sa pasabog at saka ribat at saka restback ng anak ni Abante na si Attorney Princess Abante. Oo, inyo pong inyo pong i-comment lang ho dyan dahil gagawa tayo ng pang-upload para dyan. Ano po, mga kababayan? Ito na. Oo. Pasok. Ito na, mga kababayan. Oo. Yung debate sa... Oo. Ito, mga kababayan. Dito na tayo. Rules. Ito, sabi, Manindigan 2025. Oo. Ground rules. Pwedeng may notes, pero bawal ang gadgets at visual aid. Huwag pag-usapan ang wala rito. Kita nyo, mga kababayan, maliwanag ho yan, ha? Huwag pag-usapan ang wala rito. Bawal ang bastusan. Sumunod sa oras. Moderator ang may final say. Ayan. Ito, yan ho yung rules nila. Tandaan nyo ho yung rules. Kasi ho, mga kababayan, kung ikaw ay nasa debate at hindi mo sinunod yung rules, isa kang tanga. Alam mong may rules, hindi mo pa masunod. Ano po? Talo ka kagad pagka ganon. Ito na, mga kababayan. Pasok! Ako naman po ang pupulis sa ating mga guests para masigurong sumusunod po tayo sa oras. Ayan. Ngayong alam na natin ang house rules, simulan na po natin. May 2 minuto ang ating mga guests para magpakilala. Yan. May 2 minuto para magpakilala. Okay, sige tuloy. At ihayag ang kanilang mga posisyon tungkol sa fake news. Yan. Kanino nga? So, ang topic dito, mga kababayan, ay fake news. Alam naman natin yan. Laganap talaga yan. Lalong-lalo na saan? Sa kampo ng mga, ng mga Duterte, ng mga DDS. Kaya nga ako nabansagan, sino? Na-fact-check sino? Yung grupo ni Libayan. Ano sabi? Puro sila fake news peddler. Diba? Nangunguna pa yung kanyang mga pangalan doon. Yun alam na natin na sila gumagawa ng mga balita na hindi totoo, kundi fake news, papalamon sa mga nanonood sa kanila. Tutik na yan, mga kababayan, mabansagang kang fake news peddler. Abay, iba na yan. Ano po? Iba na yan. Eto na. Pasok. Ba dapat makinig at magtiwala? Yan. Paano ba natin matutukoy ang totoo sa hindi? Yan. At bilang Pilipino, anong ambag mo laban sa fake news? Yan. Ako, mga kababayan, malaki ambag natin dyan. Kung ako tatanungin ng ano ang ambag natin, mga kababayan, tagasugpo nga tayo ng mga fake news na yan. Diba? Tagasugpo tayo ng mga fake news na yan. Lagi na lang natin tinatama yung mga fake news nila . Diba? Tuloy. Okay? Unahin natin, pakinggan si Ginoong Berhel Santos. Ayan, pakinggan nyo ito. Unang banat. Pasok! Magandang gabi sa lahat. Alin nga ba ang mas nararapat mapaniwalaan? Ang mainstream media, traditional media, yung mga pahayagan at magazine, broadcast stations, online news sites, o ang social media, yung mga bloggers. Pero teka, bago maniwala, mag-isip muna. Magtanong. Ngayon, kapag anumang kaiisip, anumang pagtatanong ang gawin ay hindi pa rin maliwanagan ng husto para makapagdesisyon, sa mainstream media na lang makinig. Bakit? Ang social media ay isang discarding pang-individual. At dahil dyan, mas madaling ma-co-opt. Mas madaling maangkat. Huwag na natin sabihin mas madaling mabili. Ang alin? Sa kabilang banda, Huwag na natin sabihin mas madaling mabili daw. Tuloy. ang mainstream media ay binubuo ng mga organisado at rehistradong grupo ng mga miyembro
nagdaan sa angkop na pagsasanay at pagsusulit, at nagdaraan pa rin sa tuloy-tuloy na pagsubok. Walang question ho doon, mga kababayan. Ano? Walang question ho doon. Ha? Walang question. Ito na. Habang ginagampanan ang kanilang tungkulin, Hmm. mga professional na mamamahayag yan. Ang impormasyon, balita, opinyon na galing sa social media Aha. ay hindi dumaan sa isang subok na sistema ng pagsusuri. Aha. Di tulad ng mga nanggaling sa mainstream media na sinala munang mabuti bago ibahagi sa madla. Yan, mga kababayan, ha? Sa totoo naman, aminin natin. Tulad ko, aminado po ako. Nagbablog po ako, pero hindi ako dumaan sa kahit anong seminar, eskwelahan, para maging isang tulad ng mga newscaster at mga nasa mainstream media. Aminin nating mga vlogger yan. Kasi mga kababayan, ang hirap naman nating i-level talaga sa kanila. Kailangan pa rin yung respeto sa mga nauna. Dito ba? Hindi ho yung magmamalaki tayo porke sikat tayo, porke malaki yung followers natin, porke malaki yung subscriber natin, magmamaasim na tayo. Tandaan nyo mga kababayan, opo, kailangan pa rin nating tumingin kung saan yung pinanggalingan natin. At kailangan pa rin natin mga kababayan na kailangan pa rin nating tignan kung sino yung mga nauna riyan. At kailangan pa rin natin silang kuhanin yung mga kanilang kaalaman at matutunan. Ito yun eh. Di ba? Tuloy. Itinama ang mali, nilinaw ang malabo, siniguro na ang bawat pahayag ay hindi lamang makatotohanan, Correct. kundi walang dahilang pagdudahan. Aha. Ang sistemang ito ay bahagi ng mga pamantayan Ng? na ni-refine, inayos ng husto sa loob ng isang napakahabang tradisyong universal. Dito lamang sa puntong ito, maliwanag na kung sino ang alin ang mas nararapat paniwalaan. Yan. May punto naman mga kababayan di ba? May punto naman, di po ba? Sige, tuloy. Maraming pong Maraming salamat salamat, po. Ginoong Vergel Santos. Sa panig naman po ng influencers, tawagin naman po natin si Ginoong Orion Perez Dumdum. Ito, magaling din to, si Orion magaling din. Kilala natin yan. Okay, ako po si Orion Perez Dumdum. Dati akong OFW sa Singapore. Kaya iniidolo ko po itong si Lee Kuan Yew. At uunahin ko po na meron akong quote galing po sa kanya at susubukan kong gayahin ang kanyang boses. The Philippines press enjoyed all the freedoms, but they failed the Filipino people. A wildly partisan press helped Filipino politicians to flood the marketplace of ideas with junk and confused and befuddled the people so that they could not see what their vital interests were in a developing country. Malinaw po ang kondemnasyon na ginawa ni Lee Kuan Yew sa press ng Pilipinas. Ito po yung press na sinatawag natin ngayon, mainstream media. Marami po talaga ang mga pagkukulang sa mainstream media dahil paminsan meron talagang bias. Alam nyo, sa totoo lang may mga ilan talaga na taga-mainstream na talagang bias, po. At may mga taga-mainstream din naman, mga kababayan, na alam nyo yun, halatang-halata nyo na meron silang inaangat na mga politiko. Di po ba? Alangan naman hindi nyo mahalata yan. Aminin natin yan. Kaya lang sa panahon ngayon, mga kababayan, tingin ko, mamaya na ako magsasalita. Tapusin muna natin itong mga to, Boss Mike, kayo naman po ng mga BBM vlogger, kinukuha nyo po ang mga vlog nyo sa mainstream media. Oo, tama yun. Oo, kaya nga sabi ko sa inyo, napakaganda, di ba? Kailangan natin tignan yung mga nauna. Kunin natin yung mga sinasabi nila at i-absorb natin. Ano po? Ganun po yun, mga kababayan. Hindi ko, kaya nga kailangan huwag tayong magmatas dito Huwag tayong magmaasim.
sapagkat nga, lagi kong sinasabi, mga kababayan, tignan natin yung mga nauna. Ano po? Oh, ganun lang po yun. O, tuloy. Ang bias na ito ay lumalabas dahil paminsan hindi naiimbita ang ilang mga eksperto na may kakaibang sinasabi sa mga paborito nila. Pero ako rin po ay actually sa totoo lang ay hindi sumasang-ayon talaga dito sa proposisyon na kinakailangang ipagsabong ang dalawa dahil madalas nangyayari na may mga taong galing sa mainstream media ay meron ding social media presence. Sila rin ay actually social media influencers. Teka, boss. Oo. Kasi ako kung ano man yung na-post na ng mainstream sa social media, mga kababayan, nasala na po yun eh. Kung ano yung pinost doon nasala na ho. Kaya, yung platform kasi ng social media, totoo yan. Pwede kayong mag-post ng lahat. Pero iba yung pinopost ng mainstream kasi yung binalita nila sa channel nila na naka-ere, mga kababayan, sala na ho yun eh. Sala na. Kaya kahit i-post nila sa social media, ibig sabihin yun na rin yun. Oo, Mr. boss. Oo, live po ito. Oo. Merong iilan na galing sa social media na later on ay naging tinatawag nating mainstream media anchor katulad ng isa nating kaibigan na si Ayan, yan nasa likod mo. Di ba? Bigla na lang naging anchor ng, dinaanan yan. Di ba? Oo. At saka yung mga kasama. Kaya pag nakita nyo kung magsalita, mga kababayan, kakaiba. Tuloy. Richard Hidar. Alam kong ayaw niyang yung sabihin yung mga pangalan pero katotohanan po ito at wala po akong sinasabing masama, 'di ba? So kumbaga, where do we draw the line? Right now, ako po so-called social media person, nandito tayo ngayon sa mainstream media. So ganun, meron akong mga dating nasulat na na-feature ng the late Carmen Pedrosa sa kanyang Philstar column. So, Tama si Celia Neri, Boss Mike, kinukuha minsan ng mainstream ang fake news sa social media. Hindi lang ho yun. Binabalita rin po ng mainstream, ang mga nasa social media, lalo na kapag nag-viral. Nakuha ninyo? Ano lang naman yan parehas lang, vice versa. Na nagkukuhanan ng mga content, ang mainstream sa social media, kukuha. Yung pinost na nag-viral, na in-upload ng isang netizen na nagkaroon ng road rage sa Antipolo, 'di ba? Ina-adapt nila kasi wala naman po sila noon. Kaya nakukuha po nila. Ganun lang ho yan, mga kababayan. Tapos bibigyan po nila ng kanilang mga opinion, ng kanilang pananaw, kung ano yung masasabi nila. Ganun din po kami. Kung ano yung mga nasa balita sa mainstream, dinadampot ho namin at binibigay ho namin yung opinion po namin. Tuloy. naging mainstream media po yung ilang mga sinasabi Teka muna, boss. Tapos na. ko. So yun lang po. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Ginoong Dumdum. Sunod naman si Ginoong Danilo Araw. Kontradayang pagbati sa lahat, maliban na lang sa mga nagpapakalat ng Ito, gusto ko to Ito, thank you po. pekeng balita. Sana po'y masarap ang ulam ninyo, maliban na lang sa mga nagsisikmurang maging bahagi ng kadiliman at karahasan. Yan! Putik na, parang may parinig pa, may hugot. Yung bang kayo, sana'y masarap ang ulam ninyo, mga DDS daw. Sana, nasisikmura nyo, na lamunin yan. Sa mga nagiging bahagi ng kadiliman, alam naman natin kung sino ang dilim, di ba? At, sa karahasan, sino ba marahas? Di ba yung kampo ni Duterte? So si Kuya malupit. Eto. Pasok. Live tayo. Tuloy. Sino ba ang dapat paniwalaan? Hanggat itinataguyod niya ang pinakamataas na pamantayan ng katotohanan, dapat lang na ituring na mapagkakatiwala ang daluyan ng impormasyon ang periodista,
ang vlogger, influencer, content creator, at iba pang terminong tumutukoy sa kanyang gawain. Sige, isama na rin natin ang terminong concern. Nako, ito yung sinasabing tumutuloy sa China eh. Tuloy. Citizen. Sa loob at labas ng akademya, minsay naririnig natin ang terminong hyper-partisan vlogger or hyper-partisan content creator. Ito yung tumutukoy sa ilang nag-iyakang individual sa isang pagdinig sa kamera dahil nahirapang ipagtanggol ang mga sinulat nila, bagamat pwede ring sabihing medyo napasobra ang panggigisang nakuha nila mula sa ilang kongresista. Nako. Tandaang ang ilan sa kanila ay content creator na Hoy, Atty. Claire! post sa social media, pero sila rin ay maituturing na periodista batay sa kanilang trabaho bilang patnugot o kolumnista. Nako. Sa atin pong paksa ngayon, malinaw na hindi natin dapat pag-awayin ang periodista sa isang panig at mga content creator sa kabila dahil mas usapin ito ng pagiging mas kapanipaniwala batay sa pagyakap sa katotohanang nakukuha lamang sa malalimang pananaliksik, Nako. lalo na ang atensyon sa detalye at pakikisalamuha sa iba't ibang sektor ng lipunan. Correct. Alam nyo, gusto ko yung pananaw niya. Pero mga kababayan, yung bungad niya talagang sinapok agad si Banat Bay. Sana'y nasisikmura nyo. Ang kinakain ninyo. At sana, etong mga kampon ng kadiliman at karahasan, parang sinabi talaga si Banat Bay, no? Tuloy. Lalo na ang mga nasa laylayan. Yaw. Masarap kaya ang ulam ng mga nagpapakalat ng maling impormasyon, lalo na sa social media? Ay nako, masarap yan! Masarap po yan, maniwala. Tanong nyo kay Banat Bay. Banat Bay, masarap ba ulam mo? Siyempre sasabihin yan. Oo, di ba? Tuloy. Malamang na hindi, pero patikim pa lang ito. At dahil nag-aral ako sa Alemanya, may 10 segundo pa ako. Salamat. Yan! Salamat po! Galing, Dimple, galing, Ramjay, galing na ito si tuloy. Maraming salamat. Ito na. Bumibuelo na si... ito na, si Banat Bay. Pasok! Maraming salamat sa ekstrang oras at segundo o ginoong araw. Ayan. Ibigay daw kay Banat Bay. Kasi si Banat Bay baka daw hindi kayanin ng utak niya. Baka pahinto-hinto. Kaya kailangan yung 10 segundo, bigay nyo na sa kanya. Ito na. At panghuli, ginoong Banat Bay. Yan. Magandang araw po sa inyong lahat. Una sa lahat, bago ko po sabihin nung sa tingin ko may mali, ay mali po muna yung pangalan ko. Hindi po Brian, Byron po. Pati yung pinansin mo pa. Tinawag ka naman ng Banat Bay okay na yun. Tuloy. Dalawang sa tingin kong mali ay yung tanong na kung sino ang dapat mas paniwalaan. Ang mainstream media ba o ang mga influencer? Siguro mas magandang sabihin natin o itanong natin kung ano yung sinasabi. Hindi kung sino yung nagsabi. Dapat sa issue, hindi dun sa tao. Kung meron mang magpapakalat ng fake, Ano sabi mo? Alam mo, Banat Bay, dapat sinabi mo wag na natin tignan yung mainstream at saka mga vlogger o influencer. Tignan na lang natin kung sino yung nagsasabi ng katotohanan. Labo na sinabi mo tuloy. yung sa Pilipinas, walang iba yan kung hindi ang mga politiko sa Pilipinas. Unahin na natin ang ating Pangulong si Marcos, na kung saan sinabi niya, Teka! Pukin ang ina mo. Ang liwa-liwanag nung Di ba mga kababayan? Ang liwa-liwanag nung rules. Na ano ang rules mga kababayan? Huwag kang magbabanggit dyan ng wala. Bakit mo binabanggit si Pangulo? Gago. Sige. Kasi ang rules mga kababayan, huwag kang magbabanggit ng wala dyan. Hindi kasali. Eto si Banat Bay, umarya na naman. Tuloy. na walang baril na pumasok sa KOJC Siege. Kitang-kita po sa social media, naka-live ang mga vloggers doon. May baril ang mga pulis na pumasok doon. Ako po, Balikan natin to kasi ninonote ni Atty. Claire Ninonote po ni Atty. Claire.
Hindi muna tayo magsasalita ng buong sasabihin nitong si Banat Bay, ha? Oh. Araw, ayan. At panghuli, Ginoong Banat Bay. Magandang araw po sa inyong lahat. Una sa lahat, bago ko po sabihin nung sa tingin ko may mali, ay mali po muna yung pangalan ko. Hindi po Brian, Byron po. Pangalawang sa tingin kong mali ay yung tanong na kung sino ang dapat mas paniwalaan. Ang mainstream media ba o ang mga influencer? Siguro mas magandang sabihin natin o itanong natin kung ano yung sinasabi. Hindi kung sino yung nagsabi. Dapat sa issue, hindi dun sa tao. Kung meron mang magpapakalat ng fake news sa Pilipinas, walang iba yan kung hindi ang mga politiko sa Pilipinas. Mga politiko daw, mga kababayan, alam na alam niya. Oh, gawain nyo yan, tuloy. Ginawa nyo yan noong panahon ni Digong, eh. Di ba mga aso kayo ni Digong? Oh, di kayo nga talaga yung mga nagpakalat ng fake news. Tuloy. Unahin na natin ang ating Pangulong si Marcos, na kung saan sinabi niya na walang baril na pumasok sa KOJC Siege. Kitang-kita po sa social media, naka-live ang mga vloggers doon, may baril ang mga pulis na pumasok doon. Sinabi daw ni Pangulong Bongbong Marcos yan, ha? Oh, mga kababayan, sinabi daw ni Pangulong Bongbong Marcos yan. Tuloy. Ako po na andon, nakita ko ng aking mata na may dalang mahabang baril si Torre. Ang tanong ay ito, bakit ni isang mainstream media walang pumuna sa maling ito? Alam niyo ang sagot? Simple lang. Sabi nga ni Sir Verhel, organisado ang mainstream media. Organisadong hindi sila pwedeng magsalita kung walang utos galing sa taas. Oh, tulad ng ginagawa nyo ngayon sa SMNI, di ba? Oh, yung ginagawa nila sa SMNI, mga kababayan, eh. Oh, anong ginagawa nila? Eh di kung ano lang yung utos sa kanila, yun yung sasabihin nila. Ganun lang yun, mga kababayan. Kaya alam niya. Kasi nasa SMNI na yan. Oh, alangan naman na magkukudayan ng walang basbas ng taas nila. Kaya alam niya. Our beloved Boss Mike